Naglalakad na siya palabas ng gubat nang makita niya ang isang babae na patiwarik na nakasabit sa puno. Ang dalawang paa nito ay nakatali sa sanga ng puno. Ang tiyan ng babae ay wakwak at wala ng lamang loob. Umaagos din ang dugo ng babae pababa sa ulo nito. Tingin niya ay kamamatay lang nito. Taimtim na umusal ng panalangin si Ana. Gustuhin niya mang maibaba ang bangkay ng babae at mailibing sana. Ang kaso ay hindi naman niya magagawa. Masyadong mataas ang puno at wala siyang makitang kahit na ano na maaari niyang gamitin pataas sa puno. Sabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka. Yun ang huling narinig ni Ana bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Ana sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Bahagya pa siyang nahihilo at matindi ang pagsakit ng ulo. Sa gilid ng kanyang pisngi ay malayang tumutulo ang sariling dugo. Pilit niyang iginagalaw ang mga kamay at paa, pero mahigpit ang pagkakatali ng mga yon. Iginala niya ang mga mata sa paligid. May isang animoy malaking kulungan na yari sa kahoy. Sa isang banda naman ay may lamesang mahaba na kakaiba ang kulay. Maitim yun sa pagkapula. May masangsang na amoy rin siyang naaamoy at nang tumingala siya, may kung ano-anong nakasabit sa bubong. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mga yabag. Dali-dali niyang ipinikit ang mga mata upang magkunwaring natutulog. Narinig niyang may umuungol. Ungol na ngayon niya lang narinig. Mabilis na nanindig ang mga balahibo niya sa buong katawan. Maingat niyang binukas ang mga mata. Yun na naman si Lino at ang kaibigan nitong halimaw. Nakakulong sa isang malaking hawla ang halimaw. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata. Pagkuway narinig niyang bumukas at sumara ang kulungan. Pagkatapos ay narinig niyang may parang hinihila na mabigat si Lino. Dala ng kuryosidad ay bahagya niyang inimulat ang mga mata. At kitang-kita niya kung paano buhatin ni Lino ang isang sako at ipatong yun sa lamesa. Lumakad palayo si Lino at may kung anong kinuha. Pagbalik nito sa lamesa, ay inalis nito sa pagkakatali ang sako gamit ang itak na siyang kinuha nito at saka ubod lakas na inilabas ang laman nun. Nagimbal siya sa nakita. Tao ang laman nun. Sa isip ni Ana, ay alam niyang patay na yon. At nang itaas ni Lino ang itak, ay napapikit siyang muli. Pagmulat niya ay kitang-kita niya kung paano pinirapiraso nito ang katawan ng taong iyon na parang isang hayop. Tumatalsik ang dugo nun kung saan-saan, habang ang nasa hawla naman ay padila-dila. May sandaling pumapalakpak pa ito. Halos masuka-suka si Ana sa nakikita. Ngunit hindi ganon ang itsura ni Lino. Tila siyang-siya pa ito sa ginagawa na animoy isang demonyo. Hindi nagtagal ay binuksan nito ang hawla at mabilis na lumabas doon ang nilalang at agad na pinagpiestahan ang katawan ng tao. Una nitong dinukot ang puso nun at mabilis na kinain na parang hinog na manggalang. Pagkuway isinunod naman nito ang atay. Pagkatapos siyang bituka at ang pira-pirasong laman. Tuwang-tuwa si Lino sa nakikita. Para bang normal lang yon sa paningin nito at hindi niya mapaniwalaan ang nasasaksihan. Kaya pala ganun na lang ang kulay ng lamesa at kaya pala ganun na lang ang amoy doon at kaya pala may malaking kulungan ay upang maikubli doon ang parang hayop na alaga nito. Nasisiguro ni Ana na ganoon din ang mangyayari sa kanya. Kaya kailangan niyang umisip ng paraan para makatakas doon.
Patuloy pa rin siya sa pagkukunwaring tulog hanggang sa matapos na ang piging ng nilalang na yon. Dito ka muna at huwag kang lalabas. Masyadong delikado ngayon, kaya sana naman ay makinig ka sa akin. Kailangan nating tumahimik sa ngayon. Maaaring nakaligtas tayo noon, ngunit kung mauulit na naman, ay imposible nang makaligtas pa tayo. Narinig niyang pagkausap ni Lino rito. Umungol naman ang halimaw na parang nauunawaan si Lino. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas sara ang pintuan at ang tila pagkandado nun mula sa labas. Hindi nag-aksaya ng sandali si Ana. Pinakiramdaman niya ang paligid at saka dahan-dahang iminulat ang mga mata. Malakas siyang nagpasinghap matapos makita ang diretsong titig ng halimaw sa kanya. Tinapos nito ang ginagawang pagkain. Pagkatapos ay siya naman ang nilapitan. Itinaas nito ang mga kamay na may mahahabang kuko at saka gigil na kinalmot siya sa hita at braso. Malakas na napasigaw ang dalaga. Umalulong muli ang halimaw at saka sunod-sunod na pinagkakalmot siya. Sigaw ng sigaw si Ana at patuloy sa pagmamakaawa. Gusto niyang humingi ng tulong pero batid niya kung gaano sila kalayo sa kabahayan. Imposibleng may makarinig sa kanya. Ngunit tila namang walang ibang naririnig ang halimaw at patuloy pa rin ito sa ginagawa. Nawawalan na siya ng ulirat dahil sa sakit at hapdi ng nararamdaman. Pilit niyang pinapalakas ang loob kahit na unti-unti na siyang iginugupo ng pagod at hirap. Sana pala ay nakinig siya na huwag na munang magpunta sa kagubatang yon. Mangyayari kaya ito sa kanya kung sumunod lamang siya. Pero ang takot na kanina niya pa nararamdaman ay nawala matapos niyang marinig ang tinig ng kanyang ina. Rinig na rinig niya ang pagtatalo ng kanyang ina at ni Mang Lino at maya-maya lang ay bumukas ang pintuan. Sumigaw ang kanyang ina, tawag ang kanyang pangalan. Tumakbo ito sa kanya. Gusto niyang sigawan ng kanyang ina na huwag nang lumapit sa kanya. Dahil natatakot siyang baka pati ito ay masaktan ng halimaw. Ngunit kahit na anong gawin niyang subok ay walang lumalabas na salita sa bibig niya. Nanay. Mahinang bulong ni Ana. Ibaba mo na ang anak ko, Lino. Kung hindi ay mamamatay kayo rito ng alaga mong halimaw. Banta ng ina ni Ana. Tumango si Mang Lino at saka tuluyang pinakawalan si Ana. Kaagad siyang mahigpit na niyakap ng kanyang ina at saka sila tuluyan nang lumabas sa bahay ni Mang Lino. Maaari niyo na silang patayin. Nabawi ko na ang anak ko. Anang ina ni Ana. Mabilis na nangunot ang noo ni Ana matapos marinig ang sinabing yon ng kanyang ina. Isa-isa namang nagsilabasan ang mga kabaryo nila. Galit na galit ang mga ito. May dalang sulo ang mga ito at ang iba naman ay bote na nasisiguro niyang kerosene ang laman. Anong ibig sabihin nito, Lydia? Tanong ni Mang Lino. Hinahayaan kita sa ginagawa mo dahil ayokong mangialam. Pero yung pati ang anak ko ay nadamay, ay hindi naman ako makapapayag. Sabi ni Lydia na ina ni Ana. Tapos na ang kasamaan nyo ng alaga mo, Lino. Ito na ang katapusan ninyo. Ikaw lamang pala at ang halimaw na yan ang pumapatay sa mga tao rito. Sigaw ng mga kabaryo ni Ana. Kung hindi pa sabihin ni Lydia sa amin ang totoo, ay hindi pa namin malalaman. Mamamatay ka, Lino, kasama niyang halimaw na yan. Ani Mang Esteban. Huwag ninyong sasaktan si Nala. Ako na lamang ang saktan niyo. Huwag lang ang babaeng mahal ko. Ani Mang Lino. Napasinghap si Ana matapos marinig yon. Kaya ba ganun na lamang pagmalasakitan ni Mang Lino ang halimaw na yon? Dahil yun ang babaeng minamahal niya.
Ngunit paano yun naging halimaw? Ang sinasabi mong mahal mo ay ang halimaw na pumapatay sa mga kabaryo natin, Lino. Hindi ikaw ang pesteng sumisira sa tahimik nating pamumuhay. Kaya kung may dapat mang mamatay rito, ay ang halimaw na yan. Sigaw naman ni Mang Kanor. Hindi halimaw si Nala. Biktima lang siya ng isang ganid na diwata. Isinumpa at ginawang nakakatakot. Pakiusap. Pagbigyan ninyo kami. Pakiusap muli ni Mang Lino. Gusto na ang mga kasalanan ninyong dalawa. Tama na ang bilang ng mga taong napatay nyo. Anang ina ni Ana. Hindi ako makapapayag. Sigaw ni Mang Lino at saka muling pumasok sa loob ng bahay. Kung ganoon ay wala na kaming pamimilian. Kung magmamatigas ka ay ganoon din kami. Hindi na baling isang halimaw at asal halimaw ang mamamatay. Kaysa naman magkaroon kayo ng panibagong mabibiktima. Ani Mang Kanor, sunugin ang bahay. Magkakasabay na nagsilapitan ng mga lalaki sa baryo nila at saka sabay-sabay na ibinuhos ang kirosin sa buong bahay ni Mang Lino. Gamit ang sulo ay tsaka nila sinindihan yon. Lumiwanag ang buong kapaligiran dahil sa malakas na apoy. Naririnig ni Ana ang alulong ng halimaw at ang paghingi ng tulong ni Mang Lino. Ngunit wala ni isa sa mga kasama nila ang nakinig. Sa tingin nyo ba ay dito na ito matatapos? Mamamatay kami. Pero nangangako akong magbabalik kami upang maghiganti. Iyon ang huling narinig ni Ana na sinabi ni Mang Lino bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Ilang minuto pa nilang pinanood ang unti-unting pagkatupok ng bahay at ang pagkawala ng lumalagablab na apoy kanina. Paano mo po nalaman na nandito ako, Nay? Takang tanong ni Ana. Naalala mo ba ang anting-anting na ibinigay ko sa iyo noon? Tanong sa kanya ng ina. Tumango naman si Ana. Iyon ang nagbigay ng babala sa akin na ikaw ay nasa kapahamakan. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin, Nay. Nakangitim bulalas ni Ana. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan pa dahil tungkulin ko yon bilang iyong ina. Ngayon ay umuwi na tayo para magamot ko na ang mga sugat mo. Sige po, Nay. Isang beses pang nilingon ni Ana ang bahay ni Mang Lino bago siya tuluyang umalis kasama ang kanyang ina. Panatag na ang kalooban niya ngayon. Wala na ang halimaw at si Mang Lino. Tapos na ang kaguluhan sa kanilang baryo.